magandang hapon, mga kapatid. Magandang hapon sa madla, sa lahat ng makakarinig ngayon. Sa oras na ito, mga kapatid, ako ay magbabahagi ng salita ng Panginoon. Dahil ito po yung kalooban niya. Kalooban ng Panginoon, sinabi niya na ihayag ang kanyang salita. Sabi niya dito sa Mateo 24 na sabi niya dito, ipangaral niyo ang kanyang salita sa buong sanlibutan. Kaya ito ngayon, kahit sa media lang mga kapatid, ay ginagawa ko makabahagi dahil ito po yung kalooban niya. Sinabi niya dito na at ipapangaral ang ebanghelyo ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpatutuo sa lahat ng bansa, at kung magkagayoy darating na ang wakas mga kapatid. Bago dumating ang wakas, ang kalooban po ng Panginoon na maibabahagi ang kanyang ebanghelyo, yung tungkol sa kaharian niya mga kapatid. Ako po, hindi ako mag-aksaya ng panahon ng kung ano-anong bagay na ipapahayag sa inyo, kundi yung salita talaga ng Panginoon tungkol sa kanyang kaharian. At ito ay patungkol sa Panginoong Jesucristo at sa atin ngayon. Paano ba niya tayo ngayon paano ba niya tayo kaluguran? Unang-una, ang tao hindi makapagbigay ng kaluguran sa Diyos kung siya ay walang pananampalataya. Kailangan muna natin sumampalatayang may Diyos. At pangalawa, kung mayroon na tayong pananampalataya sa buong mundo ngayon, napakarami ng pananampalataya at iba-iba ang pagtitiwala mga kapatid. Kaya po, siguro dagdag ingat tayo. Kasi ito din yung kung sinabi niya dito sa Mateo pa rin na mag-ingat tayo dahil maraming darating magdala ng pangalan niya at ililigaw ang marami. Marami po ang maliligaw. Hindi po kakaunti, mas kakaunti lang po yung makatunton ng daan patungo sa buhay kaysa maililigaw. Kaya po pag hindi tayo nag-ingat ngayon, hindi tayo magsuri sa mga namumuno sa atin, kung ito ba ay tunay ba mga sugo ng Diyos, ito po ay mapawalang kabuluhan ang ating mga paghihirap. Unang-una, aking nakita dito sa kanyang paanyaya sa ating may pananampalataya na, at nakikita natin na malapit na yung kawakasan. Ano pa ba ang dapat natin gawin ngayon? Ang sabi niya dito ay magpakasakdal tayo. Sabi niya, silang suwail sa puso ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ngunit ngayong mga sakdal sa kanilang lakad ay kanyang kaluluguran. Yung sakdal mga kapatid. Paano ba tayo maging sakdal? Dito nakikita ko kung paano talaga tayo. Sabi niya, paano ba maging sakdal? Sabi niya dito, ako rin naman sakdal sa harap nyo at iniingatan ang aking sarili sa kasamaan. Paano pala tayo maging sakdal mga kapatid? Iniingatan natin ang ating sarili sa kasamaan. Magpakasakdal tayo, hindi lang sa ating mga gawa, kundi yung ating puso. Ang Diyos ay aking matibay na katibayan at pinapatnubayan niya ang sakdal sa Kanya. Sino pinapatnubayan ng Panginoon? Yung sakdal sa Kanya mga kapatid. Kaya ito po yung paanyayan sa atin na maging sakdal. Dahil baka, sabi niya, baka mabaliwala yung ating mga pagod. Sabi niya dito, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Sabi dito sa Mateo 24:13, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. At ang manatili rin sa kanya na tapat. Magkakasama yung katapatan, pagtatapat.
pagpapasakdal. Kaya ito ngayon ang nakikita ko na sabi niya, kaya maging sakdal nawa ang inyong puso. Bakit ang puso talaga natin ang dapat maging sakdal? Kasi ito yung hindi natin nakakikita at hindi natin namamalayan na tayo ay naligaw na dahil sa ating puso. Dahil ang puso natin, maraming ninanais, maraming hinahangad. Diba? Hindi nakokontento. Diba? Ang puso natin talaga ang siyang nagliligaw sa atin. Sabi pa sa ni Jeremias. Ang puso ng tao ay hindi sakdal. Kaya ito po yung sa aking topic ngayon. Ito po yung kasakdalan. Kung paano po tayo maging sakdal. Sabi niya, lumakad tayo. Sabi niya, paano maging sakdal? Sabi niya, kaya maging sakdal nawa ang inyong puso sa Panginoon nating Diyos na magsilakad sa kanyang palatuntunan at ingatan ang kanyang mga utos gaya sa araw na ito. Ingatan, iniingatan pala natin yun ang utos ng Panginoon at lumakad tayo sa kanyang katuwiran, mga kapatid. Ito ngayon ang kailangan natin sa nalalapit na parang nakikita natin na nasa mga pintuan na ang Panginoon. Dahil ito yung sabi niya pag nakikita na yung ninyo ang mga palatandaan ito na lumalabas na, malalaman ninyo nga ako'y nasa mga pintuan na. Mga kapatid, nasa mga pintuan na ang Panginoon. Nalalapit na talaga ang kanyang pagdating. At kung paano tayo maging handa sa ating mga sarili, magpakasakdal po tayo sa ating pananampalataya sa Kanya, mga kapatid. Ito talaga yung na pasok sa isip ko na tayo ngayon ay dapat i-encourage natin ang buong sanlibutan, mga kapatid, na tayo ay maging sakdal. Sabi niya, sapagkat ang mata ng Panginoon ay nagsisiyasat sa buong lupa upang makilala na matibay sa ikagagaling ng mga yaon na ang puso ay sakdal. Tinitingnan talaga ng Panginoon ang ating puso kung paano tayo maging sakdal sa Kanya. Sabi pa niya, kayo nga'y mga pagkasakdal na gaya ng inyong Ama sa kalangitan. Sabi niya, magpakasakdal tayo na gaya ng ating Ama. Kung ibig mong maging sakdal, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka at ipagbili mo ang inyong mga tinatangkilik, ang mga tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha at magkaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka at sumunod sa akin. Ang hirap, no? Mga kapatid, ang hirap, no? Kung paano magiging sakdal, sobra talaga. Napakahirap dahil marami kang mga tinatangi nga kailangan mong iwanan. Di ba? Ang sinabi ng Panginoon dito sa 16:24 ng Mateo, sinong may ibig na sumunod sa akin, ay pasanin niya ang kanyang krus at sumunod siya sa akin. O, di ba? Sa Lucas naman 9:23, yung ating mga tinatangi, kung gusto natin sumunod sa Kanya, iwanan din natin ang ating mga tinatangi. Di ba? Yung mga hinahangad. Gusto natin, naghahangad tayo ng magandang bahay. Naghahangad tayo ng maraming pera. Hindi tayo makuntinto sa kakaunti. Kaya mga kapatid, kahit ako nag-aaral ako dito Nag-aaral ako kung paano makukuntinto upang magkamit ng kasakdalan. Hindi ko ngayon sinasabi sa inyo, ako po ay 100% na sakdal na. Kundi, sa awa pa rin ng Panginoon, ako po ay humihingi ng kahabagan para maging sakdal sa harapan niya upang madatnan niyang kalugod-lugod sa kanya, mga kapatid. Yung mga tinatangi natin sa ating buhay na kinakaaliwan, maaari nating itakwil yan at sumunod sa kalooban ng Panginoon. Dahil yun ang makapaghatid sa atin doon sa katagumpayan Sabi niya, kasi maraming kaparaanan, sabi niya dito at
inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anuman kakulangan. Biro-biruin mo. Sa ano natin makukuha? Sa pamamagitan ng pagtitiis. Bakit? Titiisin natin kung tayo ay dinadaya. Titiisin natin kung tayo'y niluloko. O, di ba? Makapagtiis tayo kung merong gumagawa sa atin ng pagbibintang na hindi naman natin ginagawa. Maraming mga tiisin natin sa mundong ito, mga kapatid. Yung mga kahirapan o mga kakulangan, mapagtitiisan natin yan. Dahil ito yung magkakaroon tayo ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anuman pagkukulang. Di ba? Walang anuman. Yung pinaka-dabis dito, yung makontento tayo kung anong meron lang sa atin. Mapagtiisan natin yun. Yun ang ibig sabihin sa mga pagtitiis. Diba? At isa pa, sabi niya dito, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Sa pamamagitan ng ating mga gawa, nagiging sakdal ang ating pananampalataya. Mga kapatid, ito po yun. Huwag po tayo kumpiyansa na sabihin kung may pananampalataya na, sumampalataya lang tayo ng tinapos ni Kristo doon sa cross, na sa kanyang kamatayan at pagtitiis sa iyang pagtubos sa ating mga kasalanan, sumampalataya lang tayo ay ligtas na. Opo, tama yun, naligtas tayo sa sala. Unang step pa lang yun. Naligtas tayo sa sala. Ano bang unang niligtas ng Panginoon yung kasalanan? Pero habang tayo nagpapatuloy, magpapatuloy po tayo sa kasakdalan, sabi ni Apostol Pablo. Magpapatuloy tayo sa kasakdalan. Dahil ito po yung tinitingnan ng Panginoon ngayon sa atin. Sa ating panahon ngayon, sabi niya, kung paano tayo maging sakdal. Hindi nga natin ito kayang gawin agad. Sabi niya, walang gaya niya sa lupa na sakdal at matuwid. Na lalaki na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Ganon pala yun. Ang sabi ng iba, wala daw taong perpekto. Pero meron pala eh. May sinasabi dito sa kasulatan eh. Meron lalaki sa lupa. Walang gaya niya sa lupa na sakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Yung may takot sa Diyos, banal na takot, at humihiwalay sa kasamaan. Yun po yun, ang sakdal, di ba? Yun po yung sakdal. Kaya silang sakdal na nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon. Yun pala yun. Kaya meron talagang sakdal. Wag natin sabihin na walang perpekto. Meron pala talaga. Kahit siya ay nagkakamali, nagkasala, mayroon mga shortcoming na nagawa. Pero napagsisisihan niya at lubos na nagbabago. Dahil ang puso niya ang nakakaalam noon. Kaya kung nais natin na madatnan tayo ng Panginoon na handa na, sa ngayon pa lang, alam na natin, binigyan tayo ng mahabang panahon, mga kapatid. Binigyan niya tayo ng mahabang panahon ngayon upang pagsisihan ang ating mga kasalanan at upang maging handa tayo, magpakasakdal tayo sa ating puso at humiwalay tayo sa kasamaan. Yung mga gawa ng kadiliman na hindi nakalulugod sa kalooban ng Panginoon. Yan po ay iwasan natin. Ngayon, kung dumating man talaga ang punto na tayo ay hindi talaga natin nagawa yung kasakdalan,
na nire-require ng Panginoon sa atin. Ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin natin? Pumasok tayo sa presensya ng Panginoon. Magtago tayo sa kanyang presensya. Mamahinga tayo sa kanyang piling. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo. Pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, siya na rin magpapasak